Juan, anong ginagawa mo dito? Bakit? Bakit mo ako nakuhang iwanan? Juan, huwag kang gumawang rito. Hindi. Ang tagal kong dinala sa puso at isipan ko ang mga katanungang ito. Ngayong nagkita na tayo, gusto kong sagutin mo ako. Gusto kong maliwanagan. Maria, bakit? Bakit mo kami nakuhang ipagpalit sa iba? Kami ng mga anak mo. Alam mo bang halos mabalayo ako sa kakaisip kung bakit ka nakikipaghiwalay sa akin? Alam mo bang ilang gabi akong hindi makatulog? Pwede ba, Juan? Umalis ka na. Pinagtitinginan na tayo ng mga customer ko. Hindi. Bakit? Natatakot ka bang malaman nila na iniwan mo kami ng anak mo para sumama sa ibang babae? Nahihiya ka bang malaman nila na isa kang taksil? Taon 2 ato. Laguna. Yakap-yakap ni Maria ang kanyang 3 maliliit na anak habang sumisiksik sa isang sulok ng kanilang tinitirhan dahil sa malakas na ulan. Maliit lang ang kanilang bahay na may 4 na sulok. Gawa yon sa sawali. May maliit na kusina at nandoon sa kanilang ginagawang sala ay doon na rin sila natutulog at kumakain. Dito anak, umusad ka pa rito. Nababasa yung likod mo, Nay. Kailan pa kaya titigil ang ulan? Ang dami ng tumutulo sa sira nating bubong. Nabasa na yung loob ng bahay natin. Maghihintay lang tayo. Titila rin yan. Maya-maya lang ng konti. Nilalamig ba kayo mga anak? Hali kayo't yumakap kayo kay nanay. Napabuntong hininga na lamang si Maria dahil sa kanilang kalagayan. Sanay naman siya sa mahirap na buhay, ngunit naawa siya sa mga anak na naghihirap sa kanilang sitwasyon. Gutom na po ako. Sandali lang anak ha. Hintayin na lang muna natin ang tatay nyo. Hay Juan, nasaan ka na ba? Ilang minuto rin ang lumipas bago dumating si Juan. Basang-basa yon ang ulan at nanginginig sa lamig. Nay, andyan ang tatay mo din pagbuksan mo ng pinto. Tumalima naman agad ang bata at nakaagad na binuksan ang pinto ng maliit nilang pinagtagpi-tagping kubo. Mano po tay, pumanik na po kayo para makapagbihis. Ang basa-basahan niyo po oh. Ay, kawaan ka ng Diyos anak. Oh, may dala akong ulam. Nakapagsaing na ba nanay niyo? Nay, may sinaing na po ba? Wala pa eh. Naubusan tayo ng bigas, hindi ba? Ay nga pala. O, nakabili naman ako ng 5 kilo. Naku, parang nabasa rin yata. Hindi naman. Nakalagay naman to sa makapal na plastik. Kuhanin mo na nang makapagsaing ka na. Paniguradong gutom na yung mga bata. Carlo, ikaw na mala sa mga kapatid mo ha. Doon kayo umupo sa sulok para hindi mabasa ng tulo ng ulan. Maghahanda lang ako ng hapunan natin. Sa edad na 6 na taong gulang, marunong nang mag-alaga ng kanyang mga kapatid si Carlo dahil siya ang palaging naiiwan sa mga yon. Sa tuwing nasa ulingan ang kanyang nanay at tatay. Pag-uling ang kanilang ikinabubuhay. Maingat na kinarga ni Carlo ang bunso niyang kapatid na 1 taong gulang pa lamang. Nagtungo siya sa sulok para maupo. Pinasandal naman niya sa balikat ang isa pang kapatid na 2 taong gulang dahil yon ay inaantok na. Malalim na ang gabi saka pa lamang sila nakapaghapunan. Mabuti na lamang at tumila na rin ang ulan. Sa kanilang pagtulog, pinagmasdang mabuti ni Maria ang kanilang mga anak. Juan, sobrang hirap na ng buhay natin. Lumalaki na ang mga bata tapos ganito lang tayo. Anong kinabukasan na maibibigay natin sa kanila? Mahal, hindi naman panghabang buhay na maghihirap tayo. Papabor din sa atin ang panahon. Kailan pa? Awang-awa na ako sa mga bata. Sa tuwing umuulan ng malakas, nahihirapan sila dahil sa napapasok tayo ng ulan. Sa tuwing kumakalamang sikmura nila, wala akong maibigay na saktong pagkain. Mabibilang nga lang sa daliri ang mga panahon na nakakainom sila ng gatas eh. Huwag kang mag-alala, mahal. Makakaraos din tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Buti pa siguro mga ibang bansa na lamang ako. May kakilala akong makakatulong sa akin. Mag-a-abroad ka. Paano na mga bata dito? Alam mo namang hindi ko sila maaasikaso dahil sa uri ng trabaho ko. Hayun na nga rin ang iniisip ko eh. Gusto kong magtrabaho para sa kanila pero hindi ko yata makakayang mapalayo sa mga bata. Dito na lang tayo. Magkakasama tayo sa hirap at ginhawa.
Pamilya tayo dapat buo lagi walang pwedeng lumayo. Subalit araw habang nasa ulingan ang buong pamilya ang isang anak ni na Maria at Juan na 2 taong gulang pa lamang ay nahulog sa butas ng nagbabagang uling. Nasunog ang isang paa nito. Ilang araw ang itinagal nila sa ospital. Pero dahil sa mga komplikasyon, tuluyang nasawi ang bata. Juan, ano nang gagawin natin ngayon? Nawalan na nga tayo ng isang anak, lubog na lubog pa tayo sa pagkakautang. Kahit ako Maria, hindi ko na alam kung anong gagawin. Hindi na nga ako makapag-isip ng matino eh. Isa na lang ang paraan na alam kong makakatulong sa atin mahal. At kahit anong gawin mong pagtutol hindi na ako magpapigil. Ano yun mahal? Aasikasuhin ko na ang lahat ng mga kailangan. Mangingibang bansa ako. Susulat ako sa kaibigan kong nasa Maynila. Ayoko sanang magkalayo tayo pero naisip ko ring mas makabubuti sa atin yan. Kung yan ang iyong pasya ay susuportahan kita. Pero paano ang mga bata? Sino ang mag-aalaga sa kanila habang wala ka? Ako na lang ang mag-aalaga sa kanila. Sigurado akong kaya ko yan. Para naman sa kinabukasan nila. Sige mahal. Basta mag-iingat ka doon ha. Naman. At mag-iingat ka rin dito. Huwag mong pabayaan ang mga anak natin. Mahal. Araw-araw kong ipagdadasal na maging maayos ang lahat para sa atin. Pagkatapos ng ilang buwan, natanggap na ni Maria ang kanyang visa at tiket papuntang abroad. Bago siya umalis, pinagbilinan niya ng maigi si Juan tungkol sa mga bata. Juan, alagaan mo silang mabuti ha. Mahal. Huwag kang mag-alala. Basta mag-iingat ka doon. I love you. I love you too. Sa abroad, nagsimulang magtrabaho si Maria bilang domestic helper. Mahirap ang trabaho, ngunit iniisip niya ang pamilya. Regular siyang nagpapadala ng pera kay Juan para sa mga bata. Ngunit paglipas ng ilang buwan, nagsimulang magbago ang ugali ni Juan. Nagsimulang umuwi ng late, lasing at may ibang babae. Ang pera na pinapadala ni Maria ay ginagamit niya sa pagsusugal at sa kanyang kalaguyo na si Sofia. Si Sofia ay isang kapitbahay na malandi at nagsimulang maging malapit kay Juan. Unti-unti, iniwan ni Juan ang mga bata sa kapitbahay at sumama kay Sofia. Nagkaroon sila ng sariling anak. Si Maria, nang malaman ito sa pamamagitan ng sulat mula sa kapitbahay, nagdesisyon na umuwi. Pagdating niya, nakita niya ang mga bata na naghihirap at si Juan ay wala na. Naghanap siya kay Juan at nakita siyang masaya kay Sofia. Nag-confront siya, galit at sakit. Ngunit nagdesisyon siyang magsimula ulit. Nagtrabaho siya sa Pilipinas, nagtayo ng maliit na negosyo, at nagbigay ng magandang buhay sa mga anak. Si Juan naman ay naghirap kay Sofia at nagsisi. Ngunit si Maria ay hindi na nagpatawad at nagpatuloy sa buhay nang walang siya. Sa huli, naging matagumpay si Maria at ang mga anak ay lumaki ng mabuti. Upang madetalye pa, simulan natin mula sa simula ng mas buo. Si Maria ay yakap ang 3 anak sa sulok ng maliit na bahay na sawali, sa malakas na ulan. Maliit kusina, sala doon natutulog kumakain. Dito anak, umusad pa rito. Nababa sa likod mo. Nay, kailan titigil ulan? Dami tumutulo bubong. Nabasa loob bahay. Maghihintay tayo. Titila rin yan. Nilalamig ba kayo? Yakap kayo kay nanay. Napabuntong hininga si Maria, awa sa anak hirap. Nae, gutom na po ako. Sandali anak, hintay tatay nyo. Hay Juan, nasaan ka ba? Dumating si Juan basang-basa, nanginginig. Maria, mahal, andyan tatay mo din pagbuksan pinto. Binuksan ng bata. Mano putay pumanik makapagbihis. Basa-basahan o. Kawaan Diyos anak. O, dala ulam. Nakapagsaing ba nanay? Ne, may sinaing ba? Wala pa. Naubusan bigas. Ay pala. Nakabili 5 kilo. Naku, nabasa yata. Hindi naman plastic makapal. Kuhanin makapagsaing. Gutom na bata. Carlo, alaga kapatid ha. Upo sulok hindi ba sa ulan. Sa 6 taon, marunong alaga kapatid si Carlo, naiiwan sa kanila tuwing ulingan magulang. Kinarga bunso 1 taon, pinasandal middle 2 taon balikat inaantok. Malalim gabi na kahapunan.
Tumila ulan. Sa pagtulog, pinagmasdan ni Maria anak. Juan, hirap buhay natin. Lumalaki bata ganito tayo. Anong kinabukasan? Mahal, hindi pang habang buhay hirap. Papabor panahon. Kailan? Awa bata. Ulan na hirapan tulo ulan. Kumakalamsik mura wala saktong pagkain. Bilang daliri nakainom gatas. Huwag alala makaraos. Hindi pa bayaan Panginoon. Buti pa ibang bansa. Kakilala tulong. Mag-a-abroad ka. Paano bata? Hindi ko maaasikaso trabaho ko. Yun iniisip ko. Gusto trabaho para kanila hindi kaya mapalayo bata. Dito tayo. Magkakasama hirap ginhawa. Pamilya buo walang lumayo. Subalit araw ulingan buong pamilya, middle anak 2 taon na hulog butas nagbabagang uling. Nasunog paa. Ilang araw ospital, komplikasyon na sawi bata. Juan, ano gagawin? Nawala anak, lubog utang. Kahit ako Maria, hindi alam gagawin. Hindi makapag-isip matino. Isa paraan tulong. Kahit tutol hindi magpapigil. Ano mahal? Aasikasuhin lahat kailangan. Mangingibang bansa. Susulat kaibigan Maynila. Ayoko magkalayo na isip makabubuti. Pa siya susuportahan. Paano bata? Sino alaga? Hindi ko kaya trabaho ko. Ako alaga kanila. Sigurado kaya ko. Para kinabukasan nila. Sige mahal. Ingat doon ha. Ingat dito. Huwag pabayaan anak. Araw-araw dasal maayos lahat. Pagkatapos ilang buwan tanggap visa ticket Maria abroad. Bago umalis, bilinan maigi Juan bata. Juan, alagaan mabuti ha. Mahal. Ingat. I love you. I love you too. Sa abroad, trabaho Maria domestic helper. Mahirap, iniisip pamilya. Regular padala pera Juan bata. Ngunit lipas buwan bago ugali Juan. Umuwi late lasing ibang babae. Pera padala ginagamit sugal kalaguyo Sofia. Sofia kapitbahay malandi malapit Juan. Unti iniwan Juan bata kapitbahay sumama Sofia. Sarili anak. Maria malaman sulat kapitbahay, desisyon umuwi. Dating nakita bata hirap, Juan wala. Hanap Juan nakita masaya Sofia. Confront galit sakit. Desisyon magsimula ulit. Trabaho Pilipinas tindahan maliit, bigay maganda buhay anak. Juan hirap Sofia, sisi. Maria hindi patawad patuloy buhay walang siya. Huli matagumpay Maria, anak lumaki mabuti. Upang mas detalyado, dagdagan description emosyon. Maria yakap anak sulok bahay sa wali ulan malakas. Maliit kusina sa latulog kain. Dito umusad na baba sa likod. Nay kailan titigil ulan dami tulo bubong na ba sa loob. Hintay titila maya. Nilalamig yakap nanay. Buntong hininga Maria awa anak hirap. Nay gutom. Sandali hintay tatay. Hay Juan nasaan? Dumating Juan basa nanginginig. Maria andyan tatay pagbuksan. Buksan bata. Mano tay pumanik bihis basa. Kawaan Diyos dala ulam. Saing nanay. Nay saing. Wala ubos bigas. Pala nakabili 5 kilo na basa. Hindi plastic makapal. Kuhanin saing gutom bata. Carlo alaga kapatid apo sulok hindi basa. 6 taon Carlo alaga kapatid na iiwan ulingan magulang. Kinarga bunso 1 taon, sandal middle 2 taon balikat antok. Malalim gabi hapunan. Tumila ulan. Tulog masdan Maria anak. Juan hirap buhay lumalaki bata ganito. Anong kinabukasan? Mahal hindi pang habang hirap papabor panahon. Kailan awa bata ulan hirap tulo. Kumakalam wala pagkain bilang daliri gatas. Alala makaraos hindi pabayaan Panginoon. Buti ibang bansa kakilala tulong. Abroad paano bata hindi maaasikaso trabaho. Yun iniisip gusto trabaho hindi kaya mapalayo. Dito magkakasama hirap ginhawa pamilya buo walang lumayo. Araw ulingan pamilya middle 2 taon hulog butas uling sunog paa.
Ilang araw ospital komplikasyon na sawi. Juan, ano gagawin na wala anak lubog utang? Kahit ako Maria hindi alam hindi makapag-isip. Isa paraan tulong tutol hindi magpapigil. Ano? Aasikasuhin lahat manging ibang bansa susulat kaibigan Maynila. Ayoko magkalayo na isip makabubuti. Pa siya susuportahan paano bata? Hindi kaya alaga trabaho. Ako alaga sigurado kaya para kinabukasan. Sige, ingat doon. Ingat dito pabayaan anak. Dasal maayos. Lipas buwan tanggap visa ticket. Bago umalis bili ng Juan. Juan, alagaan mabuti. Ingat, I love you. I love you too. Abroad trabaho domestic helper mahirap iniisip pamilya. Regular padala pera. Lipas buwan bago ugali Juan umuwi late lasing ibang babae. Pera sugal kalaguyo Sofia. Sofia kapitbahay malandi malapit Juan. Unti iwan Juan bata kapitbahay sumama Sofia. Sarili anak. Maria malaman sulat kapitbahay desisyon umuwi. Dating nakita bata hirap Juan wala. Hanap Juan nakita masaya Sofia. Confront galit sakit. Desisyon magsimula. Trabaho Pilipinas tindahan maliit bigay maganda buhay anak. Juan hirap Sofia sisi. Maria hindi patawad patuloy buhay walang siya. Matagumpay Maria anak lumaki mabuti. Sa kabila ng hirap, si Maria ay nagsumikap ng husto sa abroad, iniisip ang mga anak na nag-iintay sa kanya. Araw-araw, nagtrabaho siya ng walang pahinga, nagtipid upang makapagpadala ng pera para sa kanilang pangangailangan. Si Juan naman, sa una ay nag-aalaga sa mga bata, ngunit unti-unti ay nagbago dahil sa tukso ng kalayaan. Nakilala niya si Sofia, isang malanding kapitbahay na laging nakikipag-usap sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang maging malapit sila hanggang sa maging lihim na magkasintahan. Ang pera na pinapadala ni Maria ay ginagamit ni Juan sa pagsusugal at pagbibigay sa Sofia. Ang mga bata ay naiiwan sa kapitbahay, naghihirap at nagugutom. Si Carlo, ang panganay, ay nagsimulang magtrabaho sa murang edad upang tumulong sa bahay. Si Maria, nang hindi makatanggap ng balita mula kay Juan, ay nag-alala at nagpadala ng sulat sa kapitbahay. Natanggap niya ang masamang balita na iniwan na ni Juan ang mga bata at sumama kay Sofia. Galit at sakit ang naramdaman niya, ngunit nagdesisyon na umuwi upang ayusin ang lahat. Pagdating sa Pilipinas, nakita niya ang mga anak na payat at marumi, ang bahay na sira-sira. Naghanap siya kay Juan at nakita siyang masaya sa bagong pamilya kay Sofia, may sariling anak. Nag-confront siya sa publiko, galit na galit, tinawag siyang taksil. Si Juan ay nagsisi ngunit huli na. Si Maria ay nagtrabaho ng mabuti, nagtayo ng maliit na tindahan at naging matagumpay. Ang mga anak ay nag-aral at lumaki ng mabuti. Si Juan naman ay naghirap, iniwan siya ni Sofia at nagsisi sa kanyang ginawa. Ngunit si Maria ay hindi na nagbigay ng pagkakataon at nagpatuloy sa buhay ng masaya kasama ang mga anak. Dagdag pa, sa bawat padala ni Maria ng pera, iniisip niya ang pagkain, damit at pag-aaral ng mga anak. Ngunit si Juan ay nagsimulang gumastos ng walang saysay, nag-inom kasama mga kaibigan, at nakilala si Sofia na laging nakikipag-flirt. Isang gabi, nag-away sila ni Sofia, ngunit unti-unti ay naging magkasama. Si Sofia ay nangako ng pag-ibig at si Juan ay nahulog. Iniwan niya ang mga bata sa kapitbahay at sumama kay Sofia sa ibang lugar. Ang mga bata ay naghihirap, si Carlo ay nagtrabaho bilang batang magsasaka upang kumain. Si Maria, nang malaman, ay umiyak ng mag-isa sa abroad, ngunit nagdesisyon na bumalik. Pag-uwi, galit na hinanap si Juan, at sa harap ng marami, sinabi ang lahat ng sakit. Si Juan ay yumuko sa kahihiyan, ngunit si Maria ay umalis ng matatag. Nagtrabaho siya bilang tindera, nagtayo ng sariling negosyo, at naging mayaman. Ang mga anak ay naging doktor at guro. Si Juan ay nagbalik, humingi ng tawad, ngunit si Maria ay tumanggi at nagpatuloy sa buhay ng walang siya. Sa huli, natuto si Maria na ang hirap ay nagiging lakas, at ang pamilya ay mas malakas ng walang taksil.